Maayong gabi sa inyong tanan. Maayong gabi po sa akong mga kaubanan, mga former kapitan, kapitan karon, o mga kagawad, o naaman siguro po yung mga retired police din officer. Salamat o iban pang mga tribo, especially sa United Moro and Indigenous People Movement. Sila ay nagbugnay ng Green Rice Action o sa PDP Laban na si Ma'am Jocelyn o ang mga deputy mayors, sila yun ang nangunay ining programa karong gabi yun pila na ni ka Domingo na nagsigi ng tao paminaw sa mga balita o yan dili na ito tukik diri sa San Pedro. Kung saman imingaw na ta kay Tatay Digong. Yes, sama to, katunggingon ni Paulo kung may tabo sa balay ni Tatay Digong kinsa maboy di makuratan pero tinuod yun na ito nga naay ng amot nga mga main reform nagikan sa Manila. Tinuod to, positive to ang info, and then malay mo kay napay sa plano nga ilang kidnapon ang atong mayor karon nga si Mayor Baste. Magbantay ng tanan nga mga taga-Dabuños. Kinahanglan nato protektahan nato ang atong mayor nga si Mayor Baste Duterte kay mao na isa nga plano nila nga kidnapon na po nila para mag-install sila og mayor diri sa Dakbayan sa Davao. Mga pagagnaong mga bangag, ang plano nila kay di daw ni si Tatay Digong, then ilang kidnappers, Mayor Baste, unya mo install sila mayor diri sa Davao. Kay wala na doy mayor, wala na doy vice. So kinahanglan daw na ay ma-install nila dahil diha para naa sila tao kay ila mo yung irison ang mga Duterte diri sa Dakbayan sa Davao. Mao gyud na ilang plano. So dili ihatag sila sa Ginoo tungod ang mga Duterte nasayod yun ang Ginoo, ang Allah Ta'ala na ang iyang dughan. Tama itong giingon ni Sir si Jimmy Labawan, commander sa MNLF, nga ang dughan ni Tatay Digong although sa prayer sa Katoliko, and then ang iyang dughan is nasa Muslim. So lahi pa dito kay mao man ay mga marites karon plano sa pikas nga kidnapon ang atong mayor sa Dakbayan sa Davao. Kinahanglan magbantayan unta ang mga Muslim. Musugot ba ta? Musugot ba ta? Hinayman? Dili kita musugot. Kaduha ako lang i-insert ni kay para masabtan atong tanan sa mga kaigsunan nako ng mga Muslim, labi na gid sa bar. Sa bar nakita nako sa view sa mga media o sa mga vloggers, mao ni kinahanglan masabtan ninyo ni nga mga kaigsunan ko mga taga-bar. Karang isuportahan ninyo nga asawa ni Sharon Cunquita nga si Kiko Pangilinan, mabudol mo nabudol na tatari sa Davao kay siya'y nagbungay ng juvenile nga balaod nga wala na yung respeto ng mga bata sa mga ginikanan. Kami ng mga kapitan, biktima ni Ana kay wala na yung mga bata nga muto sa ginikanan. So kinahanglan nato kamo mga taga-barasa itong mga vlogger. Kaya kinahanglan ni mga vlogger, kining mga taga-bar, mamina mo, muhang niyo ko sa
nga si Kiko Pangilinan biktima ang tibuok Pilipinas nga ang iyang gihimo nga balaod sa juvenile nakadalag samok ug yagaw sa mga parents tungod wala na yung mga kabatanunan nga mudo sa ginikanan. Wala na ko sa inyo nga ayaw ikambyo kwarta ang digdinan ninyo nga mga taga-Barn. Labi na yun si Mahol. Kapilido pa naman ako na si Mahol, Mayor Mahol. Mayor Mahol! Usman ang imong apelido, bisan dili ta parente, pero ayaw yun pagpabudol. Tungod, ining mga tawhanan ni biktima ang tanan nga ginikanan. Bahin sa juvenile nga pamalaod, mauna ang ingon sa una ni Tatay Digong na dili ta magbasta-basta magpabudol ining mga senator nga magdagan karon. Naadya karon ang PDP laban. Both street ta ang PDP laban. Kanan, mangita mo ka abogado, malasakit, isog sa PNP, may doktor, may religyoso, may abogado, kumpleto na ang PDP laban. Kinahanglan nato na sila nga padawog tungod. Usa ka na makadepensa sa tibuok Pilipinas sa kahusay ug kalinaw nga dugay na nato gikamtan kaniya to panahon ni Tatay Digong. Tama itong giingon ni Jimmy Labawan na only Duterte ang pinaka-champion sa peace and order. Sumusugot pa ta, mayatag nato sa line. Dili. Muna nga katong pagdungog na ko, manyato dito, si Kiko o si Sharon Cugita sa Marawi, nakita na ko ang mga kaigsunan nato, nga mga Maranao, mga ubang pang mga tribo diya. Hoy, pagmata na mo, mga taga-Barn! Dili na maayo ang inyong ibuhat! O bilang ihatag sa inyo, bilang ipilit sa inyo magwanta, para lang buta na lang yawa! Yawa man kay nawala ng respeto ang mga ginikanan sa mga bata tungod ni Kiko Pangilinan. Ang mga bata karon wala na respeto sa mga ginikanan tungod sa gibuhat ni Kiko Pangilinan sa juvenile nga balaod nga unta wala na niya gibuhat para wala na yung mga bata nga musingat-singat. Nabay mga ginikanan nga patyo niya yung wala man siguro except kung wala na ka sa pangunahon tungod sa imong pagkabangag. Di ba? Sumaw na nga hinangyo na ako sa inyo, mga vlogger, i-share ninyo ni kay mabudol na punta sa mga dilawan. Mabudol na punta kaniyato. Nabudol na kaniyato karon bili na ta magpabudol tungod nabati na sa mga opisyalis sa ubos sa mga panggobyerno. Kami nga mga kapitan na pilna mo ang kasakit sa mga ginikanan na mawalan ng respeto ang mga bata sa ginikanan. Tungod ni Kiko Pangilinan. Bullshit ka! Mauna, nga dili na ta sa pinipilaban. Pinipilaban ta. Both street ta. Tungod ni ini nga atong gihangyo nga dapat nato atong yuning bantayan na may endorse ni Ma'am Inday Sara. Kita dago kay tag-respeto kay Ma'am Sara, no? Na si Amy Marcos, naapod si Camel, diripot kang Congressman Pulong, naapod si Yunasan, naapod si Kiruben. Unya, naapod ang mga kapitan. Muang yupod me, isa. Si Pia Cayetano lang inuun yung isa niya. Nga naman, nakita man ninyo po si Alan. Nakita
makita man po ninyo si Alan pag kanang sa Senate hearing, iya pong gusto yun dito si Duterte. Pero magkalyado man na sila yun. So, nasa inyo na, kinsa inyong idungang kaya, basta respeto ta kay Maminday, respeto ta kay Kumpulong. So, diri na punta sa lokal. Kining sa lokal, mudaugay mong diri ang mga Duterte. Sa tinuod lang. Kay why mga taga-Davaoeños nga di mo ingon nga di mo daog si Tatay Digong o si Mayor Baste. Daog yun na sila. Pati si Kumpulong. Pati ang mga hukpong sa taong lungsod. Dili na ta magpili sa hukpong taong lungsod. Kay sila na yun ang makahatag o giya sa kahusay kalino dili sa ato sa Davao. Mabinagyon ang mga Duterte. Mao na naghihangyo lang ko sa inyo, no? Usahay kanang makita nato ang picture ni Tatay Digong, ang video ni Tatay Digong nga iyang kanyan to pa nga makahilak ta sa iyang mga message ato. Abi ninyo, dili na ko makalimtan ang giingon sa ko ni Tatay Digong. Diya may sa QGC. Kauban ako si Sir Bong. Na si Tatay Digong. Na ako'y kauban na bisita. Di na lang ako to result itong uban na bisita nga akong ipamit kay Tatay Digong. Uman na mong meeting. Pag uman na mong meeting, nagpasalamat si Tatay Digong. And then nilakaw siya. Paglakaw niya, pinaka-step, nibalik sa ako. Pagbalik sa ako, yung gingon. Ting, daghan patag pagsamahan. Kumbaga, daghan patag kung trabahoon. Muna, nadili na ko makaya na magtanaw sa TV nga na si Tatay Digong sa dahi. Tungod, ining mga nga itong presidente, ining mga sekretary nga nagtrupong mga ang mga iyang mga kalyado kay ingon siya na wala due process. Wala due process si Governor Guing sa Cebu nga gipailan og suspension sa ombudsman. Ang giingon ni Bangag, wala daw due process. Nga napoy turing nga nakadawatog sumon nga gikan sa PC unya ang iyang kaso illegal detention. Giingon po niya nga wala po daw due process kay politika po daw. Yawa mo! Wala mo due process sa atong Tatay Digong. Kamo ang wala due process. Wala ninyong ihatag o pagtagad. Inyo lang sa iyo na paghatag dito o sa inyo lang yung gusto nga personal tungod para lang yun makakwarta mo o kaya hukdo ninyo ang kwarta sa Pilipinas. Asa naman itong mga kwarta sa Pilipinas nga inyong gisako-sako sa PhilHealth, sa Central Bank, iurot ninyo ang gold sa ubang pang-aensya, inyong ipagkuha ang pundo sa kwarta. Asa naman? Because of corruption, gusto ninyo mamamintin ang inyong power. Yang muingon ka diya, PB, nga walay due process ang ibuhat kay Gwen? No! Ikaw ang walay due process. Tungod, wa kay saktong una-una. Wa kay saktong plano. Wa gyud kay buot. Wa gyud kay buot. Tungod sa pagkabangag. Muna, nasakit kayo sa ako kung kita na ko si Tatay Digong diha sa mga picture katong pagdaan nila dito sa dahi. Hindi na ko makalintang ito yung Digong sa kokting daghan pata o pagsamahan. Tay! Uli na! Nagulat minimo! Gusto ba ninyo uli na si Tatay Digong? 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 Gusto ba ninyo uli na si
tungod si Tatay Digong lang yung ang nakahatag og kalinaw sa Pilipinas. Tinuod ni wala ni anong pamaka. Si Tatay Digong ang nakahatag og kalinaw sa Pilipinas. Muna nga di nila maangkon nga sila may presidente karon, dili nila makabot ang mga ratings o ang nabuhat ni Tatay Digong kaniadto tungod mga tao na ang magsulti nga mas maayo pa